Ayan, at ayon po dito sa ating mga nakuhang impormasyon, ay malamang sa malamang ay mayroon pong official ng gobyerno na kawatan ang sasabay sa undas, ngayong undas. So malamang daw po ay sasabay. So kung sino man po yan ay maging ako po ay hindi ko pa rin po alam. Pero yan po yung mga sinasabi na yun daw pong 4 na bisis na nagpabalik-balik yung helicopter ng Armed Forces of the Philippines dyan sa St. Luke's, ay yun na raw po yan. So ngayon po ay ang balita natin, malamang sa malamang ay sasabay po sa undas. Ayan. So good news po, at isa rin daw po yung kawatan yan. Anyway, kaya ko lang po, wala po akong pakialam kung itong mga taong ito ay magkamatay, dahil yun naman po talaga ang ginagawa nating project ngayon, na para lahat ay mabigyan ng sakit itong mga kawatang ito. Talagang unti-unti lang talaga. Magkakamatay din po yan lahat. Pero sabi ko nga po, ay wala akong pakialam dyan, kasi ang talagang main na nag-aalala ako ngayon dito sa mga kababayan ko, lalo na dito sa mga subscribers ko na patuloy na ginigipit at patuloy na pinapatay ng gobyernong kawatang ito. Kaya ko po sinasabing pinapatay na, hindi man po sinasabi ko, hindi man po literal na ginigilitan ang liig ninyo, pero dyan po sa pagnanakaw nila, higit pa pong pinapatay kayong mga kababayan ko. Lalo na po itong ating mga kababayang may hirap. Yan po yan. Kaya wala po akong pakialam. At talaga namang expected ko na po na magkamatay talaga itong mga ito. Anyway, sabi ko nga po, dito po ako natatakot para sa mga subscriber ko. Ito pong balita, at mainit-init pa po itong balitang ito, na yung isa pong membro ng Bangko Sentral ng Pilipinas na umalis na po dyan, ay nagpahayag na po na lahat na po, halos lahat ng mga foreign investor, ibig sabihin ko yung mga negosyante po, ay nag-aatrasan na, umuwi na sa kanilang mga bansa, at itinigil na nila ang pagbibusiness dito sa ating bansa. Ano po ang epekto noon? Sisiguraduhin ko po sa inyo na magdideliryo ang inyong mga paningin sa gutom. So ito po ay napakahusay talaga ng presidente natin. Imaginin mo, doon sa ASEAN Summit na yan, halos lahat ng bansa na lumapit kay Trump, naging zero ang taripa. Wala silang babayaran sa taripa yung kanilang mga export at saka import nilang gagawin sa mga bansang yan, at zero taripa or zero interest po ang babayaran nila dyan, or taripa nga. Pero dito po sa ating bansa ay mananatili yung napakalaking taripa na ibabayad natin. Halimbawa, mag-import tayo sa Amerika, 50% po yan. Pag tayo naman po ang mag-export sa kanila, 50% din po yan. So, ibig sabihin, talagang matindi itong ginawa ng American government dito sa bangag government. At sige, bago po tayo mawala, ay ito muna ang gusto kong ipaabot sa inyo, na talagang ito po, dito po ako natatakot, at hindi po ako natatakot sa sarili ko, at dinidiretso ko na po kayo. Natatakot po ako dito sa mga kababayan ko, lalo na dito sa mga subscriber ko, na marami po rito yung talaga namang hirap na hirap sa buhay. So dito po, pakinggan nyo po kung bakit ako natatakot dito, dahil nga talagang sabi ko, magdideliryo ang inyong mga paningin dito, dahil sisiguraduhin ko wala nang makukuhang matino-tinong
trabaho dahil magsisipaglayasan na rito yung mga foreign investor natin. At wala na po. Wala nang yung mga ibang nagtatrabaho ay mawawalan ng trabaho. Ibig sabihin, gutom. Lalo na ang taas na ng palitan ng piso kontra dolyar. Nananatiling 59 po ang palitan ng piso sa dolyar. 59. Imagine mo gaano po kalakihan. Kaya yung pong sinabi ko nung nakaraan lang na tao dito, maaring mawawalan na po ng saysay o mawawalan na po ng value or kwenta ang pera natin dahil magbilang man tayo ng magbilang dito ay napakarami natin bibilangin, yung pala posporo lang pala yung ganong halaga. Kasi nga po napakababa na po ng value ng pera natin. So wala na po, parang masasabi natin basura na ang pera natin. Anyway, ito na po para po lang malaman ninyo. Investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on so it's so sad. Investment ko. Wala. Marami ng investor umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bunsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Jason Rubrico, magbabalita. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at manumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga, kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So, I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-invest, wala rin masyadong trabaho. So, pag walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership. Kung hindi nila kayang maging accountable themselves. Napakasimple lang po para maibalik. Ako na po sasagot para lang po maibalik ang pagtitiwala ng mga investor dito sa atin sa bansa. Patayin lahat itong mga putang inang mga congressman kawatan na ito at saka itong mga senador ng mga kawatan ito. Dapat lahat ito patayin. Iyon ang pinaka-the best solution. And I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully the president resigns. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. So yun, nagkuha ka na. Narinig nyo na isa sa pinaka the best dyan ay mag-resign na raw si Bangag. Ay wala naman po talagang ginawang maganda sa bansa natin ito. Ay puro po dilubyo ang inaabot itong ating mga kababayan. Sa totoo lang po, puro kamalasan ang inaabot po ng ating mga kababayan dito sa Bangag administration ito. Palibhasa, lahat po sila dyan ay mga kasumpa-sumpa na mga tao. Imaginin mo, ano yung ibinulgar dati ni Pastor Kibuloy na nandyan, kumuha pa sila ng mga mangkukulam nandyan sa Malacanang
na binabayaran ng Pilipino. Mga mangkukulam po yan ng ano ito, ibang mga India at saka meron pa po nalimutan ko lang. At saka dyan na rin po nagbabastusan yung mga yan. Sila pagkatapos nilang maghigop ng Coca-Cola, dyan sila ginagawa yung mga kabastusan nila. Mga katatanda na naglilinibog pa. Yan po kaya puro po kamalasan ang inaabot natin. At sa totoo lang po, kahit anong gawin nila, hindi po ako apektado kung ako lang po. Papaano nga po itong mga kababayan ko? Papaano po itong mga subscriber ko? Hindi po lahat ng mga subscriber ko ay nakakaangat sa buhay. Hindi po lahat ng mga subscriber ko ay may mga pagka oras ng saingan meron silang pangsaing. Marami po dyan sa mga subscriber ko na talaga na mga hindi pa sila siniswerte kumbaga. Pero wag po kayong mag-alala. Darating at darating po sa inyo ang swerte. Maniwala lang po kayo. At salamat nga po pala dahil naramdaman ko na pinanood nyo ng buo yung video. Kasi may mga nag-comment dyan yung tungkol nga doon sa itinuro kong kamote. So ibig sabihin, ang saya ko po dahil at least narinig nyo po sa akin yung aking itinuro na para sa dito sa ating mga senior citizen. So, natutuwa po ako doon. Yun naman po ang sinasabi ko. Yun po lagi ang inaapila ko sa inyo na bagamat walang kakwinta-kwinta itong ating mga content, panoorin nyo lang po ng buo. Para sa ganon, baka may mabanggit ako dyan at hindi nyo pinanood yon, na-miss ninyo. So, hindi nyo mapapakinabangan. So, kaya nagpapasalamat naman po ako at marami po yung mga nag-comment na tungkol doon sa kamote. Ibig sabihin lang, pinanood ng buo. Yun naman po talaga ang dapat. So, ayan po, mabalik tayo. Kaya po ako takot. Para po, dahil dito sa balitang ito, mismong official ng Bangko Sentral ng Pilipinas na po ito nagsasalita, na talagang systemic po yung ginagawa nilang pagnanakaw. So kaya nga po nag-aatrasa na lahat yung mga investor natin. Wala na po. Sisiguraduhin ko po sa inyo. Marami po talaga ang magugutuban natin mga kababayan. Kaya ang apila ko po sa inyo, doon sa mga magnanakaw na mga kababayan natin, huwag nyo naman pagnakawan itong mga kapwa ninyo mahihirap. Kasi sabi ko nga po, magiging pare-pareho na lang ang magiging kapalaran ninyo. Kaya huwag nyo pong perwisyuhin yung mga kababayan ninyong kapwa ninyo mahihirap. Maintindihan natin na yung mga iba dyan nakakagawa ng mga ganyang masama pagnanakaw na yan dahil kasi may mga kanya-kanya pong dahilan yan. Pwede pong ang dahilan dyan yung gutom na yung pamilya, gutom na yung anak, nag-iiyakan na yung anak sa gutom. Kaya po yung iba na mga padre di pamilya, bagamat alam nilang masama ang magnakaw, ginagawa na po nila kasi sa sobrang kagutuman, lalo na kung nag-iiyakan na yung kanilang mga anak. So may minsan ay hindi natin mabiblame itong mga magnanakaw na ito at talagang may dahilan. Pero masama pa rin po yan. Huwag po doon sa inyong mga kapwa mahihirap. Mag-ipon-ipon po kayo. Magnanakaw man kayo hindi, talagang tiyak. Sinabi ko na po, kakain ang Pilipino ng magagaya tayo sa Afrika. Na sa Afrika kumakain na sila ng lupa, ay baka dito sa atin baka kumain na kayo ng adobe sa darating na mga panahon, dahil dito sa wala na po talagang itinira itong mga magnanakaw na ito. Yun po ang nakakalungkot. Imaginin mo isang tao, 22 billion ang ninakaw nitong Saldico na ito. Tingnan mo, hanggang ngayon,
bakit hindi pa napipress yung mga ari-arian ito, kagaya ito mga eroplano na 10 eroplano kasama dyan yung mga helicopter. Talagang talagang ang gobyernong ito, lalo na yung mga nag-iimbestiga, nag-aantay ng lagay ni Saldico. Yan ang totoo. At itong Martin Romualdez na ito hindi lumalabas at hindi pa nga raw makakasuhan niya ng plunder. Ganito ang batas natin dito. Kaya huwag kayong magtaka, huwag kayong mabibigla kung mula sa mga susunod na araw, baka dadanak na ang baka mayroon ng mga magugulong na mga ulo ninyo dyan. At alam nyo po ba na grabe pala yung talagang ininsulto itong si Marcos doon sa ASEAN Summit sa Malaysia. Ngayon, nandoon na naman sa Korea. Sa APEC Summit naman yun, APEC meeting ba yun o ano? APEC na naman. Alam nyo, hiniya ni Prime Minister ng Malaysia kasi yung pagbida-bida niya doon na para nagpapakampi siya doon sa nagsusumbong siya tungkol doon sa mga ginagawa ng China. Anong sagot ng kwan? Anong sagot ng Malaysia? Ito na po. So whilst we remain to be an important friend to the United States, Europe, and here in Australia, they should not preclude us from being friendly to one of our important neighbors, precisely China. Well, that was the context. And if they have problems with China, they should not impose it upon us. Maaaring hindi nyo po maintindihan kasi para mahina. At saka yung pag-i-English niya ay maaring hindi niya maintindihan. Ang sinasabi po niya, kung ikaw nangiwi ka, yan ang sinabi if you have a problem with China, sabi, kung ikaw ay may problema sa China, nangiwi ka, don't put pressure on us. Huwag mo kaming i-pressure. Huwag mo kaming i-pressure diyan sa mga pinagsasabi mo tungkol sa China dahil wala kaming problema sa China. Bangag ka. Yun ang sabi nung Prime Minister ng China. Dictated by any force. So whilst we remain to be an important friend to the United States, Europe, and here in Australia. Yun na. Okay na yun. Basta yun na po yan. Di napahiya itong bangag na ito na puro kahihiyan ang pinaggagawa nito sa bansa natin. Puro kahihiyan. Imaginin mo, sumbong-sumbong ka, hindi mo alam na pinagtatawanan ka, na bobo ka. Isa pa ito. Noong tinawag na itong si Bangag, alam niyo po ba kung ano yung nasa kwan, yung sa kung minsan po kasi nilalagay yung mga habang tinatawag yung mga presidente, yung pong mukha nila ang nakalagay doon sa monitor. Nung tinawag po si Bangag, alam niyo po ba ang mukha na nilagay? Si President Duterte. Ang laki ng kung ito. Kahihiyan. Ito po panoorin nyo Nung tinawag si Bangag, ang nilagay na picture
doon sa monitor ay yung picture ni President Duterte. Yan po. Alam nyo ba na hindi lang sa Pinas kinamumuhuyan si Marcos? Yan. Pati pala nung last ASEAN, putya hindi yung larawan niya ang nakapost. Putya larawan po ni Tatay Digong ang pinakita sa screen. This is the most epic embarrassment I've ever seen. Shoutout sa mga troll farm ni Bangag, ano na, hindi kinikilala ang financier nyo, ano, masakit pa? Ano na naman kaya ang theory ng mga bayarang vloggers ni Bangagski? Malamang ang sabihin niya naman ng mga yun ay kasama yan sa kanyang strategy. Mga ulupong, di nyo na matatagaw sa buong mundo na ang utak ng presidenteng sinusuportahan nyo ay maliit pa sa munggo. Yung ibang bansa naka 0% tariff na. Samantalang ang Pinas dahil kay BBM ay may 19% tariff pa. Kaya nga ang announcement mo ay nakaka-confuse. Nung pag-uwi mo galing ASEAN, ang pau ang dala mong good news. Pasensya na, galit talaga ako sa mga pulpolitiko, kaya painful talaga ang mga salitang aking inispit. I'm just practicing my right to freedom of speech. Grabe. Imagine mo, saan ka nakakita? Tinawag yung pangalan na bilang presidente ng Pilipinas. Ang inilagay doon sa monitor ay si President Duterte. Kaya talagang wala na po, hindi na po nire-respeto ng mga lahat ng bansa itong bangag na ito. Kaya hindi ba't dapat lang na mag-resign ka na, Mr. President? Dahil ikaw ang papatay sa mga kababayan namin. Dahil dito sa mga pinapayagan mo yung mga pangungurakot, pagnanakaw nitong mga tao mo, lalo dyan sa Kongreso. At itong pinsan mo na isang ulupong na ito, ay ito ang magiging sanhi ng maraming magugutom nating mga kababayan. Kung may natitira ka pang kahihiyan, mag-resign ka na. Ngayon, sa tinagal-tagal ng panahon, sa dinamid-dami ng kaso nitong mga Marcos na ito sina Imelda at saka yung si Marcos Sr., yung asawa niya, Ferdinand Marcos, isa rin kahit na patay na ito, kamura-mura pa, ay ibinaba na po ng Supreme Court ang hatol dito kay Imelda Marcos. Natalo sila sa kaso. Ayan po, pakinggan niyo po, ha? At imaginin mo ilang years na ito na laban ng kaso, ngayon pa lang ibinaba ng Korte Suprema. Ayan po. Guilty ang naging hatol ng Sandigan Bayan kay Ilocos Norte Congressman Imelda Marcos para sa 7 bilang ng kasong graft. Ayon sa Korte, pinagbabawal sa mga miyembro ng gabinete ang pagkakaroon ng interes sa mga private foundations na may hawak ng daan-daang milyong dolyar. Umaaksyon si Del Rivera. Matapos ang halos 27 taon, ibinaba na kanina ng Sandigan Bayan ang desisyon nito sa 10 kaso ng graft laban kay Ilocos Norte Congresswoman Imelda Marcos. Guilty ang hatol sa dating unang ginang sa 7 counts ng graft na isinampa noon pang 1991. Guilty ang naging hatol ng Sandigan Bayan kay Ilocos Norte Congressman Imelda Marcos para sa 7 bilang ng kasong graft. Ayon sa Korte, pinagbabawal sa mga miyembro ng gabinete ang pagkakaroon ng interes sa mga private foundations na may hawak ng daan-daang milyong dolyar. Umaaksyon si Del Rivera. Matapos ang halos 27 taon, ibinaba na kanina ng Sandigan Bayan ang desisyon nito sa 10 kaso ng graft laban kay Ilocos Norte Congresswoman Imelda Marcos. Guilty ang hatol sa dating unang ginang sa 7 counts ng graft na isinampa noon pang 1991. Ayan. Guilty. Ay talaga namang guilty. Matagal ng guilty yan. Ang problema po sa batas natin ngayon, mas mabagal pa po sa pagong. Tingnan nyo, ilang taon na. Ngayon pa lang, binaba ng Sandigan Bayan ang hatol na guilty. Kaya tuloy, ang nagiging epekto nito, walang takot magnakaw itong mga buwaka ng inang mga congressman at mga senador na ito, kasi nga ganun ang batas natin dito. So, kagaya yan, kung halimbawa, ito mamamatay na rin itong Imelda Marcos na ito, malapit na rin yan. Ay kung kinamatayan niya,
O, di wala na. Yan po ang katwiran nitong mga kawatang mga kongresista. Tingnan nyo ngayong sinundot ko yung kwan, yung lalamunan na kongresistang patay na ngayon. Dahil na nilagyan natin ng karayom yung liig niyan, yung lalamunan niya, na hindi na makakain hanggang sa namatay na. O, ang daming kaso. Graft and corruption din. O, namatay na, nilibing. Ano nangyari? May nabawi pa ba ang gobyerno ron? Wala na. O, paano itong si Saldico na ito? Pag nakapagpa plastic surgery yan at iba na yung mukha niyan. May habol pa. Bullshit itong gobyernong ito. Sa totoo lang po, bullshit ang gobyernong ito. Napakaliwanag na po yan mga ninakaw ni Saldico na yan. Tingnan mo, wala pang press order diyan sa mga eroplano at mga helicopter itong animal nito. Plus, mayroon pa pong ninakaw ito na 22 billion pesos. At para po maintindihan ninyo, ito po, para lang maintindihan ninyo na hindi po tayo rito magsasalita na wala tayong basihan. Ayan, ito na po. Ang sinasabi, 22 bilyong piso sa kwentada ang na-deliver daw kay Saldico. Baby girl, nabasa mo ba yun? Naman, kahapon may inilabas nga pong report. Galing din po ito, kasama to sa interim report ng ICI. Sinasabi na tinatayang nasa 22 billion pesos po na cash ang ibinuhos daw ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. At nakalagay sa mga maleta. Okay. Yun ang sinasabi. Gusto nyo bang malaman kung kailan ito nagsimula? Ang sabi po sa interim report ng ICI, ilang ulit nga daw pong nagkaroon ng cash delivery sa penthouse at maging sa bahay ni Saldico sa Pasig mula 2022 hanggang 2025. Stop! Okay, Ted. 22 billion? Cash? Yes, Ted. Sandali lang ha. Sinolo niya ba yun? Bakit pareho As tayo in, ng utak? sinolo ba lang yun ni Saldico? Sabi ko kanina na narinig ko yung balita dito. Wala bang... Wala kasama? Walang kahati? Walang boss? Sa kanya lang yun? Parang sa utak ko, para kung totoo to, kung umamal ka ng ganyang kalaki, mag-isa ka lang, hindi ka na... Ano ba yan? Ang tatakaw All by nyo. myself? Kasi kung tayong dalawa to, sasama kita. Di ba? Ride or die tayong dalawa dito, Chong. Pedikits tayo, men. Pedikits tayo, men. Dalawa tayo dito. Oo. Kaya lang di tayo mambabatas eh. Hindi tayo proponent ha. Hindi tayo 22 billion? Solo lang sa kanya yon? All by yourself? Pero sandali lang. Ito ang tanong dito ha. Ngayon pa lang po. Bakit? Sino ba ang actual na tumanggap ng pera? Ako, magandang tanong yan. Yan. Oo. Dito po sa interim report, mga kapatid, merong ng ICI, go-between? may Paul Estrada na nabanggit. Si Paul para si Peng. Sino si Peng? Sino taga Bulacan? Okay, oo nga. Ang dami na kasi mga characters. Okay, anyway, si Paul sige. Estrada ang tumanggap. Pero ito, dito ka. Doon kasi sa PDAF walang acknowledgement receipt. Ano kaya diba? amoy ng pera kapag 22 billion na nandun sa... Ano direct, 22 billion na naharap na dami ng pera, Ito pang matindi, partner. Napatotohanan din sa interim report sinasabi. Hindi kayo naka-face mask ka na noon, ano? Hindi pa. Di ba mamasangsang na yung amoy noon ng 22 billion? Hello, hindi. Gusto nila yung Kasi amoy na maano to, malulutong to na tagi 1,000 galing sa bangko ito. Hindi ito yung galing sa palengke. Sino may sabi sa'yo? Nakita mo ba? Hindi naman. Feeling ko lang. Sige, okay. Oo. Napatotohanan na dito sa interim report ang sinasabi. Totoo daw na isa daw sa mga bahay ni Saldico ang pinaglalagyan lang ng pera. Yun ang sabi. Kasama yun dito. Kasi nga kahit vault ng bangko, hindi kakasya yung 22 billion. Oo. Nasa maleta, may bahay, puro maleta. Pitong Maleta daw ng pera. Yung maletang pera. At ang pinakahuling hatin, ngayong taon, 1.75 billion. Ako lang naman yung tataka, girl. No? Ang pinakamalaki, nung 2024,
10.5 billion. Putang ina. Ako lang naman ay nagtataka. No? Sa Ayun. ganyan mga usapin nang pumutok itong skandalong ito. Oo, ano? Talagang walang nag-apply ng search warrant. Ano? Kabal. Yan. Ito naman. Para Yan. Bago ng bago. Nagulat ka nga kahapon eh. Yun. Talagang magtataka ka bakit wala nag-apply ng search warrant para makuha yung mga pirang yan. Oh. Di talagang kasabwat itong bangag na ito at saka itong tambalos-los na ito na talagang nako. Hirap na lang magsalita pero iisa lang po ang masabi ko. Paulit-ulit po sinasabi ko ito, hanggat hindi pinapatay itong mga kawatang ito, hindi na po kailanman gaganda ang buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Mananatili kayo na para kayong mga ahas na gumagapang sa kahirapan. Yan po yan. Kaya yan po ang nakakalungkot. Iisang tao lang po ang nagkamal ng 22 billion. Plus yung yung kay kay Romualdez pa. Sa totoo lang po, ang kabuuan daw talaga na kinulimbat lahat nitong mga buisit na mga kongresistang ito. Kasama na po dyan yung mga senador na mga kawatan. Halos lahat daw po ng budget ng Pilipinas ay sa kanila lang pumunta. Sila ang naghahatian ng mga buwaka ng inanto. Ito ang mas malaki, itong si Saldico, kasi siya yung may hawak. Di ba, sinabi naman niya ni Inday Sara, ang may hawak lang daw ng budget 2 tao lang, si Saldico at saka si Romualdez. At pangatlo na dyan, siyempre, yung presidente ninyong bangag. Ngayon, at guilty yung hinatol na dito kay Imelda Marcos. Tingnan natin kung ano yung pwedeng bawiin ng gobyerno dito na kayamanan ni Imelda Marcos. Yan ang tingnan natin. Baka ni centavos ay wala rin mababawi dyan. Kaya yun po ang sinasabi ko, na hanggat ganito ang batas natin dito sa Pilipinas, hindi na mababago ang sistema ng mga pagnanakaw nitong mga politikong ito. Pero ang sinasabi ko, kung ito lahat ay patayin lahat itong mga kawatang ito, tapos yung mga susunod na henerasyon at may gumawa ng ganyan, once na gumawa, alingas-ngas pa lang yan, patayin agad. Tingnan ko lang kung hindi naging asinsado ang Pilipinas. Tingnan ko lang kung hindi biglang parang Singapore ang pamumuhay ng mga tao rito sa ating bansa. Ano bang Singapore? Ang Singapore ay isang natural resources, wala sila. Pero bakit napakayaman ang Singapore? Samantalang nandito sa atin, lahat ng natural resources nandito sa atin. Ginto, nandito sa atin. Silver, nandito sa atin. Mga bakal na yan, nandito sa atin. Yung mga silika, nandito sa atin. Langis, nandito sa atin. Crudo, nandito sa atin. Lahat na nandito sa atin. Pero bakit nagkukumahog pa rin sa kahirapan itong ating mga kababayan? Again, wala na pong pag-asa na maiangat ang buhay nitong ating mga kababayan hanggat buhay itong mga politikong mga magnanakaw na ito. Pero ginagarantiya ko, kapag lahat ito ay pinatay na natin, titiyakin ko, parang kabutihan ang pag-asinso ng ating bansa. Doon po sa mga hindi pa rin nakapanood nung aking ipinayo sa inyo, lalo na po sa ating mga senior citizen, kamuti lang po yung inyong kakainin. Araw-araw po kumain kayo ng kamuti para po lumakas yung inyong mga binti, para hindi nyo kailangan gumamit ng tungkod.
wala na pong gamot, wala na pong pag-asa pa kayo na wala na pong maibibigay ang doktor sa inyo na gamot. Wala na po. Tandaan po ninyo yan. Ang tanging gamot lang po dyan para mapalakas pa ninyo yung inyong mga muscle sa inyong mga binti ay kamote. Wala na pong iba. Ganon din po yung avocado dahil napaka-yaman po yan sa ano to? Tawag dito. Nalimutan ko na. Alam niyo naman, matanda na ako. Makakalimutan na ako. At basta yung avocado, kamote, yan po. Pero kahit na madalang lang kayo kumain ng avocado kasi alam ko naman po mahal. Mahal po talaga ang avocado. At hindi naman po lahat ng nandito na senior natin na subscriber ay maka-afford na bumili nun. So okay lang po yung mga makaka-afford, okay lang po yan. So yun po. Makikita mo pagka-regular po kayong makakain ng kamote, makikita niyo po ang magiging resulta mula 1 hanggang 2 buwan. Hindi na po kailangan ang tungkod. So yan po, at sabi ko nga po kanina, natutuwa naman ako dahil may mga nagko-comment na at napanood pala nila yung sinabi ko. Kaya nga sabi ko, bandang dulo na po yung mga ibinibigay ko sa inyong mga kaaluwanan ninyo sa inyong pangangatawan or sa inyong buhay. So dahil po dyan, ay lalo akong gaganahan na magturo sa inyo kung ano pa yung mga dapat ninyong kainin sa inyo ng mga senior citizen. Maging hindi po senior citizen, yung mga 40 years old, marami na po yung mga mahihina na yung binti. Kaya hindi lamang po yun sa mga senior. Magmula 40 years old ka hanggang sa maging senior ka, huwag mo ugaliin mo na ang kumain ng kamote. Yan po. At ngayon po ay sabi ko nga po, makakapulot po kayo ng mga aral kahit wala pong kakwenta-kwenta itong ating topic or content. Basta ang sa akin po rito ay binibigay ko lang po yung sama ng loob ko sa gobyernong ito dahil dito sa mga kababayan ko. Sino ba ang magsasalita pa para sa mga kababayan ko? Wala na pong ibang magsasalita para sa mga kababayan ko kundi ako. So again, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik ng walang kakwenta-kwenta nating content, video. At sabihin nyo na rin po sa lahat ng mga kaibigan, kamag-anak niyo, mag-subscribe na rin po sila para sa ganon ay may kahit papaano ay may matututunan sila dito sa ating mga dinidiscuss. Maraming salamat po at sa lahat ng aking mga subscriber, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Ibigay na sana sa inyo yung swerteng madalas kong binabanggit dito. At sana ay huwag rin kayong makalimot na lumapit sa Kanya. Ibigay nyo na po yung buong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya para hindi na rin po mag-alinlangan ang ating Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng swerteng walang katapusan. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.